kung ganito yung sasakyan nyo, paano nyo naman papalitan ng cabin filter? Mas madali mga boss. Buksan mo lang itong glove box mo, tapos i-press mo yung dalawang gilid kaunti lang. O, baba na siya, di ba? At makikita mo na yung lagayan ng cabin filter mo. May cover yan. Ipipress mo lang yung dalawang gilid niyan mga boss. Ayan o, tingnan mo, ididiin ko yan o. Matatanggal mo na itong cover niya. Tapos pwede mo nang hugutin para matanggal itong cabin filter mo or aircon filter. O di ba? Ganun lang siya kadali. At ito na yung bago ngayon. Dapat i-compare mo yan. Mahalaga kasi pareha sila para hindi ka mahirapang maglagay. At hanggat maaari, bago mo ilagay yan, may nakalagay dyan na arrow or up. Laging naka-up ang position mo. Sa pagkabit naman mga boss, madali lang. Nakikita nyo naman kung paano ko siya nilalagay. Importante na balance yan pag nilagay nyo, hindi siya patupi. Hindi yung basta-basta nyo lang itutulak, mamaya hindi nyo alam tupi na pala yung pagkakalagay nyo. At dito naman sa cover ng cabin filter nyo, kung nakikita nyo, pinipisil-pisil ko sa gilid, hindi nyo na kailangan pisilin yan. Basta itapat nyo lang yan dito sa cabin filter nyo. Tapos pag naitapat nyo na, itulak nyo na lang, maglalak na yan. O, yan o, diba? Ganun lang. Tapos pwede mo na ngayon ibalik itong glove box mo. Same procedure, yung dalawang gilid niya, i-press mo lang ng kaunti, tapos itulak mo na. Pero bago mo siya isara, ibalik mo muna yung laman niya dito sa loob. Sabay sarado mo na. Ganun lang mga boss at maraming salamat sa panonood. Sana nakukuha kayo ng idea. Salamat! Ito na mga boss, yung sineck up ko ng isang araw. Gagawin ko na. Gaya ng sinabi ko sa inyo, na-diagnose ko dito ang problema ay itong idler arm bushing niya. At dahil nga last year napalitan daw ito ng may-ari, itong idler arm niya, kaya ang gagawin ko dyan, kung okay pa yung bushing, pwedeng grasahan o kaya pwede rin palitan. Gagamit ka dyan ng number 17 na socket wrench para matanggal mo itong nut niya. Narinig nyo naman mga boss, di ba, pag nililiko, umiingay siya. Dahil nga sa natuyuan na ng grasa, itong idler bushing niya. At nag-stack na rin itong bushing dito sa poste niya. Kaya medyo nahirapan din ako tanggalin yan mga boss. Una, yung design ng bushing nito gawa sa bakal. Kaya parang winelding siya dito sa post niya. Sinaga ko na lang tanggalin itong lumang bushing niya para kahit papano hindi nabibili yung may-ari ng bago pang idler arm. Tsaka ako tatanggalin itong idler bushing housing niya. Ito kasi yung gagamitin kong sukatan para sigurado ako na tama yung bushing na mabibili ko. At pag nakabili na ako, bago ko ilagay yung bushing, linisan mo muna itong pinaka-post niya. Tapos lagyan mo ng grasa. At syempre naman pati itong housing, lagyan mo ng grasa bago mo ilagay yung bagong bushing. At pag okay na, pwede mo nang ilagay. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalagay mo ng washer at saka ng nut. Gamit ka lang ng socket wrench sa number 19. Siguraduhin mong mahigpit itong nut sa center post niya. At dito naman sa center link, meron din yan number 19 na nut. Siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo. At dito sa center link, huwag nyo kalimutang ilagay yung cutter pin. Pag okay na, test na natin. Dati pag lumiliko, maingay ito mga boss. Ngayon wala na, di ba? Sana mga boss nakakuha kayo ng idea. Salamat. Medyo may usok na itong sasakyan ni boss. Kaya after ko i-PMS, linisan ko itong tambucho niya. Nilagyan ko lang yan ng 2 dakot na powder na sabon. Hanggang sa matapos kong linisin, yun lang ang nilagay ko. Hindi ko na dinagdagan yun. Tapos sinaksakan ko ng hose itong tambucho niya na medyo may malakas na pressure. Ayan yung first step ko na ginawa. After 30 seconds, bubunutin yung hose. Tapos ang gagawin nyo, i-start nyo yung makina at sabay i-revolution nyo ngayon. Huwag naman sobrang lakas ng revolution. Kita nyo yung usok ko? Kapal. At pag wala ng tubig niya lumalabas, patay yung makina. Tapos ibalik mo yung hose. After 30 seconds, bunutin mo uli yung hose, start mo uli yung makina. Ayan na yung pang-anim na beses namin siyang inulit sa paglinis. Ayan na yung final mga boss. Kung makikita nyo, malinis na yung muffler niyan at hindi na siya mausok. Ganyan lang ang style ko pag naglilinis ako ng tambucho. Wala na masyado pang tsetseboreche. Salamat! Nagpasama sa akin si customer dito sa basement dahil yung sasakyan niya is ayaw daw umandar nung pinuntahan niya. Ang problema ngayon, discharge na talaga yung battery niya. Kaya nung pinindot niya yung remote, hindi na nag-open itong sasakyan niya. Wala battery niya, paano gagana? Ganon? Wala. Talaga? Ganito lang to eh. Pag ninilagay mo itong kamay ko rito, tutunog na yan, mag-o-open na. Ganon? Tingin!
Kaya ang ginawa ko, chinik ko itong remote niya kung bakit ayaw na gumana. Yun nga, dahil sa natuluyan ng ma-discharge itong battery. Eh wala binigay sa akin susi. Wala binigay? Ito lang? Oo. Meron yan. Meron to. Paano magkakasya dyan susi? Hindi kakasin dyan. Posible naman. May hinihila to eh. Mga ganito eh. Ito. Ayan oh. Oh. Ito. Itutulak mo lang siguro yan. Tapos ito, ano mo to hilahin. Ito, ano natin ha? Eh, late naman. Hindi, kakaska pwede yan. Teka lang, hindi masikip eh. Ayan ha. Oh. Oh, kita mo? Ayan ang susi niyan. Kala mo hindi kakasya. Subukan mo na ngayon. Oh. Oh, kita mo? Nabuksan. Ikaw lang. Dito lang Nasa pala may yun. may-ari niya? Nasa may-ari niya sa Australia? Oo. Ganito ba yung sasakyan mo? Ikaw na yung mag-change oil. Number 70 na box sense lang naman gagamitin mo dyan para matanggal mo itong drain plug niya. At pag kaunti na lang yung tumutulo, ibalik mo yung drain plug niya tsaka mo ngayon higpitan. Tapos gagamit ako dyan ng 2 litrong Rev X40. Yan kadalas ang ginagamit kong pang-flashing dito sa makina. At pag naisaling ko na yung 2 litro, ilalagay ko itong engine cap niya tapos start ko itong makina. Pag na-start ko itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle ng 5 minutes. Hindi nyo na kailangan niyang i-revolution pa. At pag naka 5 minutes na kayo, pwede nyo nang patayin ulit itong makina tapos balik ka ulit sa ilalim, i-drain mo ulit yung langis na ginamit mong pang-flashing. Pag natanggal mo itong drain plug habang nagpapatulo ka, tanggalin mo na itong oil filter niya. Medyo tago yung position ng oil filter mga boss, pero sa ilalim lang yan ng throttle body mo nakalagay. Ayan, tanggal na. At dapat pinunasan mo yung base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter, maging yung o-ring ng oil filter mo dapat pinahiram mo yan ng oil. At dahil maliit lang naman yung oil filter nito, kahit higpit lang ng kamay mga boss, okay na yan. Pag okay na, balik ka ulit sa ilalim, ilagay mo ulit itong drain plug niya after mo mapunasan itong oil pan. At siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo dito sa drain plug niya. Tapos pwede na tayong magsalin ng oil. May nakaredy si customer na 4 na litrong Blaze Racing. Tahimik daw kasi yung makina niya pag yan ang gamit niyang oil. 3 litro lang muna inilagay ko dyan mga boss. Papaandarin ko muna itong makina. Tapos after a minute, papatayin ko yung makina. Tsaka ako ngayon susukatin dito sa dipstick. At pag nagkulang, doon ako magpapainal ng dagdag. Ganun lang mga boss at maraming salamat.